Ganito kasi yan. Halimbawa, ang pinag-uusapan dito yung tinatawag na regulatory asset-based o yung RAB. Halimbawa, para maintindihan ng mga kababayan nating nakikinig, ang isang distribution utility, private distribution utility katulad ng Meralco, marami siya siyempre kasangkapan, mga pasilidad na kanyang ipinundar para makagawa ng kuryente. Pero halimbawa, yung tennis court, isinama mo doon sa mga materialis na ginagamit mo para makagawa ng kuryente. Malayo naman na tayo. Dahil tennis court yun di ba? So, yun pala yun. O kaya gymnasium. So, kinakailangan malinaw na yung mga assets na itatalaga mo para sa ganun makagawa ka ng kuryente, malinaw na yung nang ginagamit mo talaga. Ngayon, kahit na mapatunayan mong nagagamit talaga yun, pero kung masyado namang matagal na yun at gamit na, ba, hindi mo naman iano doon sa cost na nung nakuha mo yun. Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga napakaganda po ng pag-uusapan natin sa araw na ito sapagkat ito po may kinalaman sa pangako noong nagdaang eleksyon. Siguro naman magkakaroon na kayo ng idea kung ano ba talaga ang ibig kong sabihin dito. Ito yung pangako noong eleksyon na ngayon pa lang nakikita na natin ginagawa na kaagad, tinatrabaho na samantalang hindi pa siya nakaupo sa kanyang pwesto. Kaya bibitinin ko muna kayo ng saglit, bibitinin ko muna kayo ng konti. Maya-maya malalaman natin kung sino itong tinutukoy natin. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, habang pinapanood ninyo itong video na ito, magkakaroon kayo ng kunting kasiyahan, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ninyo dito sa Pilipinas na kumukonsumo po ng kuryente na kagaya ng sinasabi ng ating mahal na senador magiging libre na. Ito na po yun ang kanyang pangako. Kaya para doon sa mga doon sa mga taong nagmamadali, manood kayo sa video na ito. Ngayon, siyempre, bago natin simulan at bago tayo mag-react, kailangan natin panoorin ang video na ito kung ano ba talaga sinasabi nito. Siyempre, eto, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sino ba yan? Nakikita na ninyo, kilala na ninyo yan. Si Senator Rodante Marcolita. Ano nga bang sinasabi nito? Panoorin natin sa video at mamaya, siyempre, gagawa tayo ng reaksyon. Pasok na ang video. Senator-elect Dante Marcolita. Sen, masayang hapon po sa inyo. Masayang hapon po sa ating lahat. Lalo na sa inyong dalawa na parang gumagawa po kayo. At sana itinataguyod pa tayo ng napakarami nating mga kababayang walang sawang nakikinig sa atin. Yun naman ang aking inaasahan di ba? At mukhang doon naman tayo natitiyak natin yun, Kong. Ayan. Mukhang napansin ko, mukhang makapal-kapal po yung papel na dala-dala ninyo, Sen. Hindi naman para dito yan Ganun mo ba? Nakipag-meeting kasi ako sa ERC kanina. Energy Regulatory Commission. Sapagkat napag-alaman ko, Jen, Nelson, sila ay nagpatawag ng public hearing. Kasi isa naman sa tuntunin ng ERC yun pagka mayroong isang gagawing may kinalaman sa ikaka-apekto ng publiko sa iba't ibang serbisyo na talaga namang dapat ay sila ay maproteksyonan. Ang isa sa mga serbisyo na talaga namang dapat nating binabantayan ay yung presyo ng kuryente. Matagal na nating pinag-uusapan ito Opo, Sen. Kasi napagtibay, kung naalala nyo yung kaso ng Nasicore versus sa ERC, na kung saan nagpasya ang kataas-taasang hukuman yung pala na yung tinatawag na replacement ko. Nakikita mo yung damit ko, yung damit ko, yung kaninang umaga kasi yan dahil sa may meeting naman ako ng tanghali, at pagkatapos hindi ko na nagawang makauwi para makapagpalit naman ako ng kasuotan, dito na ako dumiretso. Ngayon, sabi ko sa kanila, importante na malaman ko kasi nabasa ko yung desisyon ng Korte Suprema, hindi na pinapayagan ng Korte Suprema yung tinatawag na replacement cost. Replacement cost? Na isa sa mga batayan ng rate setting. Kumbaga kung paano mo isasaalang-alang kung magkano ba yung sisingilin na kuryente, yung rate ng kuryente. Lalong-lalo na kanya yung optimized depreciation, the optimized depreciated replacement cost. Ibinawal ng Korte Suprema. Ang sabi niya, inutusan niya ang ERC, humanap kayo ng makabagong pamamaraan, valuation method. Para sa ganun, yung ginagamit na assets ng mga distribution utilities
ay talagang katanggap-tanggap at reflective ng kanilang paggawa ng kuryente, para sa ganoon magiging makatwiran yung kanilang kikitain, kaugnay naman ng kanilang ipapataw na singil Oho. sa kuryente. Opo. Ganito kasi yan. Halimbawa, ang pinag-uusapan dito yung tinatawag na regulatory asset-based o yung RAB. Halimbawa, para maintindihan ng mga kababayan nating nakikinig, ang isang distribution utility, private distribution utility katulad Opo. ng Meralco, marami sa siyempreng kasangkapan, mga pasilidad na kanyang ipinundar para makagawa ng kuryente. Yung Pero pala halimbawa, yun. Oho. yung tennis court, isinama mo Opo. doon sa mga materialis na ginagamit mo para makagawa ng kuryente. Malayo naman nata yun. Dahil tennis court yun di ba? So, yun pala yun. O kaya gymnasium. Opo. So, kinakailangan malinaw na yung mga assets na itatalaga mo para sa ganun makagawa ka ng kuryente, malinaw na yung ang ginagamit mo talaga. Opo. Ngayon, kahit na mapatunayan mong nagagamit talaga yun, pero kung masyado namang matagal na yun at gamit na, Oo. ba, hindi mo naman iano doon sa cost na nung nakuha mo yun. Oho. Di ba? Meron silang tinatawag na depreciated historical cost, may depreciated actual cost, merong reproduction cost new, mga gano'n. Oho. Sabi ko, ang ipinunta ko rito ay para malinawan ko kung nakatugon kayo dun sa panawagan, sa desisyon. So kayo na pumunta talaga sa kanila. Saan ha? Nabigla nga sila, bigla akong dumating Oho. Ang ina-expect nila kayo magpapatawag sa Senado. Pero kung pumunta kayo doon, in what capacity? In my capacity as a consumer. Ayun. Bakit? Tama naman yun. Consumer naman ako, hindi ba? Opo. Pero hindi nila inaasahan na ako ipupunta ron. Opo. Ngayon, ako'y nasa likod. Kasi punong-puno na Oho. Alam nga namang sasabihin ko doon sa harap, doon ka nga sa likod, at ako uupo dyan. Hindi naman po pwede yun. Siyempre naman, oo. Pero nakita ako nung isa doon sa, Commissioners. hindi mga commissioner, yung mga taong itinalaga nila para doon sa public hearing na yun. Okay. Nakita ako at mababait naman sila. Opo. Isa sa kanila tumayo, sir, baka naman gusto po nyong Lumipat doon sa lumipat bandang sa harap, unahan. kung sa kinalalagyan namin. Abay, hindi, teka muna, hindi naman ako kasali. Ako isang consumer lang. Opo. So, ipinasya ko na maupo na lang doon. Opo. Ngayon, itinanong ko sa kanila, kayo po ba'y nakapag... kasi po, nung inyo pong isumite sa public, nung ipaalam nyo sa publiko yung mga issues paper, ang tawag no? Oho. Issues paper ang tawag dyan. Binigyan ng deadline ang publiko na may kinalaman sa pinag-uusapan. Kung meron kayong ideya kung paano ang pinakamabisa na paraan o parametro, paano natin susukatin talaga ang dapat kitain ng isang distribution utility na hindi malayo naman, para hindi naman maging argabyado naman yung Consumer, opo. Kasi tingnan mo, Sobrang Jen kita naman Nelson, po, pagka yung regulatory asset base masyadong mataas, ang ibig sabihin nun, tinataasan mo yung allowable return ng isang distribution utility. Ganun pala ibig Ang sabihin. kita niya mas marami. Malaki po ang kikitain niya. Kasi nilatag mo yung maraming assets. Yun ang kanyang yun ang kanyang babawiin Opo. Sa makatwid, teka muna, titingnan din natin yung ibang mga issues. Ganyan ang gusto Ganun sabihin pala ng yun. Korte Suprema. Kaya, pwede ba kanyang aralin ninyo? Opo. Mula dyan sa mga dati nyong ginagamit na mga parametro, pag-isipan natin. Oho. So, mula doon, nung sinasabi naman nila, meron na pong nag-submit at yan po ngayon ang ating pagsasama-samahin na ayusin. Opo. At kung kayo po naman ay meron ding ideya, sabi niyan gano'n, makakatulong po sa amin, gusto rin naming marinig ang Opo. panig ninyo. Totoo naman kaya ako nagpunta ron, meron akong daladalang mga 4 na pamamaraan kung paano natin may sasakatuparan yung balancing. So hindi nyo lang basta sila pinuna, kundi meron din kayo re-recommenda. Hindi ako hindi ako pumunta ron para pumuna kasi interesado ako na mailatag ang isang parametro, isang pamamaraan ng valuation na hindi talaga napagsasamantalahan ng publiko. Yun ang aking pakay doon. Kaya alam mo naman, mulat mula pa gusto ko malinaw na ang charges ng elektrisidad fair, reasonable, Yan, opo. affordable, di ba? Opo. Ngayon, kung hindi tayo nakagawa ng paraan, ng valuation, ang valuation papunta lang dun sa kikitain talaga ng gumagawa ng kuryente. Hindi natin isinaalang-alang yung isang bahagi ng kautusan ng Korte Suprema. Kaya hindi yun ang ating magagawa sa araw na ito. O sa mga tweet, ipinakita ko naman yung para sa akin. Mga rekomendasyon ninyo na pwedeng ma-attain yung utos ng Korte Suprema. Nakita mo naman ang tayo ko dun di ba? Opo. O pagkatapos kong magsalita, ako'y nabigla sapagkat ako'y pinalakpakan nitong mga nando sa Nakapaligid, tinignan ko lahat, pura abogado ng Meralco, abogado ng ganito. Ako naman neutral lang pagpunta ko doon Wala naman akong gustong pasamain o ganito. Basta gusto ko lang mailatag natin ang isang katanggap-tanggap at makatwiran, reasonable pamamaraan ng rate setting na hindi
magiging unfair Oho. sa mga consumer. Yun ang aking babantayan. Yan ang sinabi ko. Kasi sa ngayon po, ang kumikita lang ng malaki, yung generation. Kapag nagkamali ka doon sa paglalatag ng assets Opo. na siyang ating susukatin na pagmumulan doon, Ayun. doon magsisimula yung pagtaya kung paano ang kanilang kikitain. Oho. So nagsuggest ako dyan ng isang framework ng rate of return. No? Oho. Kaya makikita nila na objective tayo Yung ROR. Pwede ba tayong mag-set ng ganitong formula? Ito yung babantayan natin. Ngayon, yun naman kako mga itatalatag ninyong mga assets. Pwede ba kako, kinakailangan nating i-document? Kasi hindi pare-pareho yung mga assets eh. Baka naman yung matanda na, pinipilit nyo pang ilagay, fully depreciated na. Wala na halaga yan. Kapag hindi mo tiningnang mabuti yan, bloated yung regulated asset base mo, malaking ngayon yung return niya. Ang laki ng kikitain niya. Yung laki ng kita niya, yun naman yung laki ng bayad mo rin, Nelson. Siyempre, as consumer. Hindi ba yun. kailangan nating balansin? Hindi Nakita ka naman naman nila parehas. yung pagbabalancing ko. Kaya nagpasalamat. Kaya bago ko umalis, sabi nila, Sir, pwede po bang kung meron po kayong prepared, yung sinabi niyo kung prepared speech. Wala ka ko sa ano ko lang Dapat 10 naman. minutes naman sila. Oo naman. Hindi baka ako na-record po namin, pero baka po may mga ibang hindi po namin nakakuha doon. Kaya, sige, bigyan niyo ako ng mga ilang araw kako, formaling isasubmit ko yung aking proposition, yung 4 na proposition na alam ko makakatulong sa ginagawa ninyo na paghanap ng Ayun. isang makabago pero makatwiran, equitable na pamamaraan, may sasaalang-alang yung kikitain ng distribution utility Opo. at hindi naman masasalaula ang interest naman. Ayun. Hindi ba pagsasamantala ng consumer? Ayan. Di ba? Tama dyan. Higit sa lahat, nakakasunod sa utos ng Korte Oo, Suprema. kasi yun ang gusto ng Korte Suprema eh. Maghanap tayo kanya ng makabago, ng ibang paraan. At hindi naman namin sinasabi kang huwag niyong pansinin yung mga dati niyong ginagamit. Opo. Pero wala namang masama kung maghanap pa tayo ng mas makatwiran na mga parametro Yeah. ng valuation ng mga assets. Lalo sa panahon ito, so, di ba? Ang dami na ng makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin at hindi naman ganun kalaki siguro ang konsumo. Kasi At ang mas saka- gusto ko doon yung i-document. Ayun, Halimbawa, opo. ito yung assets mo. Gaano katanda yan? Di ba? Paano nyo ibabalue yan? O gaano ba yung contribution na nagagawa niyan? Di ba? Halimbawa, tornilyo na lang doon eh. Gaano ba karaming tornilyo? Taas-taas na mo sa tornilyo yung contribution niya eh. Yung lagam lang naman ang kanyang kasi. Oo, nga naman. Ganun ang gusto nating ngayon, kung gusto nila ako, ERC, halos nang pupropose ako, paano gagawin? ERC, ganito pong gagawin natin. Nakita nila na talagang meron tayong suggestion na medyo dapat nila talagang pag-isipan. Opo. At dito, saan na mahihinuha ng ating mga taga-subaybay, bahagi ito ng pagtupad ninyo doon sa pinangako ninyo ng kampanyahan na tututukan ninyo ang problemang ito sa kuryente at binabayaran ng ating mga consumer. Kahit wala ako sa Kongreso. Opo. Pero nakita ko yung pagkakataon kasi public hearing. Opo. Lahat naman Kinakailangan welcome. marinig nila yung gusto kong mangyari sapagkat noon pa, kinakailangan nating bantayan yung tungkol sa singil ng kuryente. Alam kong dito magsisimula ito. Sabi ng Korte Supremo, humanap tayo. Wala namang pumunta doon para paalalahanan sila sa nalalaman natin. Ngayon, wala silang masasabi ngayon. Yung pinagpauna ko na para sa akin, ito'y isa-alang-alang din ninyo. At saka baka maraming hindi nakakaalam, Sen, na meron palang ganung kautusan o desisyon ng kataas-taasang hukuman. Maaari. Di ba? Ngayon, yung mga ibang unang nagsalita, yung mga masyadong legalist kayo yung pananalita nila. Sabi nung Meralco, tsaka yung iba pang mga kasangga niya, Stop muna dyan. Napansin ninyo kung ano yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Doon sa mga ob-ob, kagaya ng sinasabi ko rito, makinig kayo at panuorin ninyong mabuti, intindihin ninyo, gamitin ninyo yung mga kokote ninyo para hindi kayo maging ob-ob. Tuloy natin ang video. yan naman pong Nasecore versus ERC, ang pinag-uusapan lang naman po yan, Meralco lang po. Paano naman po kami? Hindi naman po kasi kasali dyan. Baka naman po kanya, makagawa tayo ngayon ng tuntunin na apektado yung mga utilities na hindi naman po kasali sapagkat yung kasong yan ay Meralco lang ang pinag-uusapan. Sinabi ko rin na, teka muna, hindi lang, maaring Meralco lang ang involved dyan. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, yung application ng yung tinatawag nating RAB, applicable sa inyong lahat kasi lahat kayo nagpapabalyo naman Valuation din naman ang ginagamit natin Pag sinabi ng, tapos yung sabi niya, pinag-uusapan lang po, year ganito lang, hanggang year na ganito. Paano po ba? I-apply po ba natin ang prospective? Pag sinabi naman ng Korte Suprema na ito'y mali nung taong ito, mali na rin sa taong yan. Maski naman sa susunod na doon, mali pa rin yan Kasi pinagpasyahan na mali Ibig mo sabihin, kung yung taon na yun, doon lang ang kaso, doon lang mali.
pagdating sa ngayon sa panahon natin, hindi na mali. Mali ang mali. Hanggang kayo, pag di mo tinama, mananatiling mali po yun. Mananatili, itinama Opo. na nga tayo. Tapos Opo. gagamitin mo pa yan. So sa Opo. mga twin, sabi ko, tayo, wag nating ilimit ka ako sa sinabi ng Korte Suprema. Maring involved nga ang distribution utility na Meralco. Ngunit kayo din, ganyan din naman ang patakaran nyo eh. Ayun, Distribution utility din kayo eh. Oho. Ang totoo niyan, per admission ng ERC, kahit yung transmission eh, kasali dyan eh. Oho. Sa totoo lang, di pa bumam ka. Yes sir, sabi naman ng ERC eh. Ng, So, sa opo. mga twin, lalong malayo yun eh. Oho. Kasi transmission na yun eh. Oho. Pero doon, apektado pa rin kako yung transmission. So sa ngayon, naghahanap lang naman tayo ngayon. Huwag na natin pagtalunan kako yung legalist na issue. Opo. Tingnan natin in yung way forward. Oho. So, hindi nyo na po hinantay na kayo magpatawag ng mga taga-ERC. Kayo na mismo pumunta. Kasi magsisimula yung term nyo. Sayang naman eh. Sayang yung naman kasi pagkakataon, mamaya public sabihin niya, hearing, kasi po kami nagpalitaw naman po kanya ng Ng issue public hearing speaker. kami, Hindi, opo, hindi naman po kayo pumunta eh. Ayun. Oho. Kasi pagka nilagay nila sa, sa dyaryo, Opo. notice to the whole world na yan. Ay, opo. Ibig sabihin, bound ka na doon. Hindi ka naman pumunta. may Sasabihin legal niya, na po yun, kami notification. po yung nagtawag eh. Kasi compliant po kami, nagtawag po May kami. public hearing po kami. Oh, ang katunayan na ayan po, nandiyan po si Senator Marcoleta. Ayun. Yun ang nangyari kanina umaga. Ayun. Oho. Nasaan? Maganda naman, ano? At meron kagad na ginagawa. Senator-elect pa lang, ha? Tama. Ibig sabihin na hindi pa At may nagpasalamat doon na nandun sa, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi kilala nyo rin siya. Opo. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita na isang public hearing, sabi niya. Dumating ang isang senador. At dahil po dyan, sabi niya, lalo po ako kanyang naging naging Tama aktibo sa ganitong na talaga po palang importante. Ayun po naman. Ang usaping ito, sabi niya gano'n. Ito, kasi ano yung ano, ang buong Pilipinas, alam niyo nung kayo nangangampanya, at kapag binanggit niyo yung bayarin sa kuryente, pati bata maliit pumapalakpak sumisigaw Di ko ba? Kasi alam nila yung hirap ng magulang nila kapag darating yung buwan na bayaran ng kuryente. Naniniwala ako sa iyo dyan kasi Oo. nung nasa Digos ako, yung huling araw yun, Oo. pagbaba ko na nagsalita ako, nasa lubong ko yung isang nanay, mayroong karga na sanggol. Nakangiti sa akin yung sanggol eh. Baka nga naintindihan niya yung sinabi ko. Sa inyo. Pero sa kabilang banda, Sen at Jen, may gumagamit din naman ng isyong ito para, siyempre, yung mga tutol sa kandidatura ni Senator-elect Hanggang ngayon ba, may Dante tutol Marcoleta. pa? Nanalo? Ang sabi nila, nung nanalo na, na-election lang, katatapos lang. Oo. O yung mga may, dyan, yung Meralco Bill na 2,000. Oo. Puntahan nyo si Senador Marcoleta. Siya na daw magbabayan. Ganun naman ang patutsada, Sen. Mukhang maling-mali ata yun Oo, pero ikaw lang, pwede mo namang sabihin sa kanila. opo. Huwag naman kayo kamong, para naman kayo kamong mga batang maliit. Oo. Naintindihan nyo naman ang ibig niya sabihin. Hindi naman niya magagawa yun short of legislation. Yes. Ibig tama. sabihin, maglalatag siya ng panukalang batas at patutulong siya sa mga kasama niya sa Senado, maging sa lower house, na ito'y isa batas natin. Hindi naman po ganun kasimple na pag sinabi niyang ganun. Oo. Hindi naman mangyayari na sinabi niya, iyon po ay dadaan po sa proseso. May proseso po yun. Ngayon, kung hindi po kayo makapaghintay, pumunta na po kayo sa North Korea. Di lumapit na lang muna sa anin Nelson. Kami naman mag-abono. Kasi 2,000. Kasi agad naniningil agad sila Hindi pa kayo nagsimula sa termino. Yung 2,000 piso dyan na binabayaran. At ako, inaasahan ko naman yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. Huwag na silang kukontra. Ayun na nga. Kapag nakita nila na maliwanag naman yung, at makatwiran naman yung aking hinahangad. Siyempre magkakaroon ng debate ron. May papaliwanag ko naman sa aking palagay. Opo. At kung nakita nila tama, lahat sila ay sumangayon. May papasa namin at may papasa. Pero parang nakikinikinita ko na yan. Sen, mukhang ano yan. Ang dami ng lobbyist group yan kasi maapektuhan ng ganyan yung malalaking power company, power distributor. Hindi, wala namang maapektuhan dito eh. Oo. Kasi babayaran din naman pala sila no? Babayaran. Ang sinasabi ko, ang kapalit nito kung sinasabi ko, kesa naman sa mag-imbento yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. Opo. May pagkagalingan din pala. Hindi ba ang sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabing yun, yung 5 ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Opo. Nagkataon na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan na talagang pinambibili nyo lang ng boto. Ang totoo naman yun di ba? Yes po, totoo po yun. Hindi ba sinabi ko yung 5 ayuda na yung pagka in-aggregate mo yung total cost, 194 billion talaga yon. Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente sapagkat yun ang aking kauna-unahang advocacy. Sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente ay nilibre ko pababa di ba? 2,000. Opo. Aba, nung makompute ko, yung total number na mabe-benefit, hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Yun, halos yun din ang gusto ng ayuda. Yun din kasi yung tinatarget yung ng target ayuda. ng ayuda, opo. Samantalang pagka ako'y nasa rally, pagka rami-raming mga tao, kumisan 40,000, 30,000. Opo. Kayo po bang lahat ay
nakatanggap po ng ayuda. 50 klase yun eh. Kahit isa lang po ang natanggap nyo, okay na yun. Sino po ba? Wala po. Wala po. Oo. Isipin mo 30,000, 40,000, 100,000 na nagrarally, walang nakatanggap. Teka muna ka ako. Saan napunta? Yung 5 ayuda na yon ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Opo. Eh kung sinasabi nyo, no, tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Ay, Doon sa totoo. 27 million, ang nabibigyan. Wala O di, palitan natin. Kaya ako naisip ngayon na kung halimbawa, 2,000 pesos pababa, nung makwento ko, 27 million ang makikinabang. Dami. Halos yun yung target So ang naman, magiging, oo. ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Oo. Ito na lang Convert ang, na rito. ganito na Yun. lang ang gawin natin. At Opo. kapag kinuwenta mo, 120 billion lang. Adi mas matipid pa. Oho. Oh, May malaki ka pang nabawas. ayaw mo ba yun? Lahat na nabigyan, 27 million ang nabigyan. Opo. Walang corruption dahil diretso sa kanila eh. Hindi mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga Babayaran sila eh. Totoo. Oo, Wala yun sa pala. kanila eh. Ang magkukomplain dyan, Nakikinabang sa ayuda hindi yung hindi. na hindi naman binibigay. Oh, yung namumurap, yun ang Yun. Opo. Oh, yun ang magkukomplain. Wala na tayong pagkukunan ng ating corruption dito. Opo. Di ba? Oh. At saka yung magkukomplain yung Department of Finance. Teka muna kanya, baka kanya, malay mo, kasi pinaglatan dyan. Kasi, kaya ko nabanggit yung Department of Finance. Ang una ko kasing gagawin sana, yung 12% VAT, aalisin natin. Yun naman ang isa. Isang Magkaiba paraan. ito eh. 12% pat sa mga Kuryente. Sa bayan ng kuryente. kuryente. Opo. Kasi sa IPIRA, wala naman sinasabing 12% VAT eh. Opo. Ba't mo nilagyan ng 12%? Kaya nga tumaas eh. Opo. Di ba yung sinasabi kong palagi ang nakalagay affordable rates of Affordable, electric opo, power? Paano magiging affordable? Sinaksakan mo ng VAT. O di ang gagawin ko, tatanggalin ko. O sasabihin ng Department of Finance. Nako. Boss, kung gagawin Yan, yan. Mababawasan ang kita ng gobyerno. Paano ko pananagutan dyan? Ako pa naman palagi ko sinasabi, kaya kong ilabas lahat yan. Tete muna. Huwag ka makikipag-away sa batas, pare. Di ba? Oo nga. Ang sinasabi ng batas, Sumunod ka- affordable. sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Kaya naman hindi naging affordable. Kasi nilagyan nyo ng VAT eh. Humanap ka ng ibang paraan para makolekta ka ng 120 billion. Oho. Pero hindi dito. Ayun. Alam mo ba pagka inalis mo yung 12, talagang bababa. Ay, oo. Instant po yun. Pati mga negosyante, tuwan-tuwa. Oho. 12% VAT. Oho. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga obob, nandyan pa ba kayo? Ngayon, gagawa tayo ng reaction nito. Malamang, gagawin din nila ito, gagamitin din nila itong video na ito para siraan at para sirain ang ating senador na si Rodante Marcolita. Kagaya ng sinasabi nga nung dalawa, nila Jen at ni Nelson, gagamitin din nila ito bilang kasiraan kay Senator Marcolita. Makinig kayo mga obob. Ito yon, makinig kayo. Unang-una, nakipag-meeting siya sa ERC. Siya na mismo ang pumunta doon bilang consumer. Kaya ba ninyong gawin yun, mga ob-ob kayo? Isang senador pumunta, imbis na ipatawag niya sa Senado yung taga-ERC, siya na mismo ang pumunta. Mga ob-ob, para sa inyo to. Makinig kayo. Naintindihan niyo ba yung mga sinasabi niyo dyan? Masyadong technical yung mga termino na ginamit ni Senator Marcoleta dyan. Para maintindihan niyo mga ob-ob kayo, panoorin niyo ng mabuti itong video na ito. Di ba? Oh, ito pa yung sinabi niya rito. Magiging libre na ang bill below 2K. Kaya yan ang ginagawa niya. Kaya doon sa mga atat, may sinabi siya rito, di ba? Napansin niyo mga, ito, dito sa mga subscribers ko, mga viewers ko, matatalino ito. Pero itong mga vlogger sa mga ob-ob, makinig kayo. Ito yung sinasabi sa iyo ni Senator Marcolita. Kung atat na kayo, hindi na kayo makapag-antay, mga ob-ob kayo, lumayas kayo, pumunta kayo doon sa North Korea. Doon kayo nababagay kay Kim Jong-un. Kagaya din ninyo, mga ob-ob kayo. May sinabi pa siya rito, yung pinuntahan niya ay isang public hearing lang. Pero, nagtaka yung mga taga-ERC, bakit public hearing lang pala ito, pero may senador na pumunta. Mga ob-ob, di ba? Matalino kasi ito eh. Inunahan niya na. Hindi pa nakaupo sa kanyang pwesto. Kaya bumilib. Sabi niya, pinalakpakan siya doon sa pagsasalita niya. Kasi, hindi siya nagpaka mayabang doon. Hindi kagaya nitong mga ob-ob na mga vloggers na itong mga atat kayo. Di ba sinabi ng dalawa, si Jen at si Nelson, kung 2,000 lang ang problema ninyo, ibigay nyo sa kanila yung mga bill ninyo. Pwede nyo rin ibigay kay Musrek. Pupunitin ko sa mukha ninyo, pagsasampalin ko kayo. Mga ob-ob kayo. Mayroon pa siyang sinabi dito, imbis na ayuda. Kasi nabanggit niya doon, yung 5 ayuda, napakahaba ng video nito, pinutol ko na lang para alam ko hindi naiintindihan itong mga ob-ob para gusto ko mapaliwanag sa kanila na maayos. Imbis na ayuda, ay yung ibigay sa tao, eto na lang, mas maganda pa ito kasi walang pinipili. Sapagkat kung sino mang pamilya ang kumukonsumo lang ng 2,000 pababa ng kuryente, magiging libre. Samantalang yung ayuda, kung malapit ka lang doon sa magbibigay, siyempre ikaw lang yung makikinabang. Pero pag hindi ka malapit,
wali ka, olats ka. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya matalino itets. Matalino yung aming senador na binoto namin. At isa pa, bago ko makalimutan, kayong mga atat kayo ba? Hindi kayo bumoto. Of course, hindi kayo bumoto kay Senator Marcoleta. Pero kayo pa itong naniningil. Pagsasampalin ko kayo eh. Mga ob-ob kayo. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pero lang sa mga taong ob-ob. 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 Uy, may nakalimutan ako. Pakipindot na pala yan. Yan, nasa na? Ito, yan. Kulay green na yan. Pindutin niyo. Kulay pula, sorry. Kulay pula. Pindutin niyo yan para dumami tayo rito. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat.